Isang magandang umaga po sa ating lahat. Palawakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. Welcome po sa ating lahat sa ating second worship service dito sa Day by Day San Pedro. Kung hindi nyo pa po nababati ang inyong mga katabi, kaliwat kanan, bigyan po natin sila ng isang God bless you smile. Pagpalain po natin ang mga nasa paligid natin. Okay. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating opening prayer. Panginoon, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong paanan. We pray, O God, that you would cleanse each and every member of our church. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, pakalinisin niyo po kami at gawin niyo po kaming karapat-dapat na lumapit sa inyong paanan. Sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, itinudulog po namin sa inyong bawat isa, maging ang aming mga miyembro ng aming mga pamilya, ang aming mga concerns, ang bawat dalahin ng bawat isang nandito. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil bagamat meron po kaming mga kanya-kanyang iniisip, mga kanya-kanyang mga pinapasan, binigyan niyo po kami ng kalakasan, binigyan niyo po kami ng motivation upang pumunta dito at pasalamatan kayo. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa bawat isang salita, sa bawat isang himig na lalabas sa aming mga bibig. Mabigyan po namin kayo ng ngiti, mabigyan po namin kayo ng pagpapala. Tanging pangalan niyo lang po ang may taas. We pray for your anointing to be upon everyone, upon the praise and worship team, sa lahat po ng mga magsasalita, sa lahat po ng mga bulwagan. Tanging pangalan niyo lang po ang may itaas, Panginoong Diyos. Sa bawat isa na nandito, Panginoon, we pray that you would grant us a worshiping heart. At kasabay po ng aming pag-indak, ng aming pagsamba, tinatanggap po namin ang inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Tanging sa inyo po, Panginoong Diyos, ang lahat ng pagpupuri, lahat ng pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating scripture reading, Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Praise God. Our devotion and gratitude is always upon you, Panginoon. And now as we continue to be in your presence, we know that truly everything is beautifully different when you're near. Hallelujah. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and
magsasaya, magbubunibot at kalungkutan ko inyong pinawi, kagalakan ang ipinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri, kalungkutan ko inyong pinawi, kagalakan ang ipinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa inyo. Basta salamat ang alay ko sa inyo, walang katulad ang kabutihan nyo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunibot at kalungkutan ko inyong pinawi, kagalakan ang ipinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri, kalungkutan ko inyong pinawi, kagalakan ang ipinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri, may bagong awit ng pagpupuri sa inyo. Yes, Lord. We are here, Lord God, to acknowledge that your love and grace is all that we need. Kaya we are very grateful for all of the blessings na binibigay niyo po sa amin, despite all of the upcomings in our life. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan niyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan niyo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa inyo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan niyo. Kulang ang lahat ng
sa pagmamahal niyong walang hanggan. We will always praise you all through it all. In Jesus' name, we pray. Sa pag-aaral ko po ng Biblia at tinignan natin yung ministry ni Jesus Christ, makikita natin ang pinakapuso ng ministry ng Panginoon ay ang magbigay ng kapayapaan, magbigay ng kapahingahan. Dahil alam na alam ng Diyos, kailangan natin ng pahinga dahil tayo ay napapagod. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo sapagkat muli nagkatipon kami sa lugar na ito, lugar kung saan kami sama-samang nananambahan, nagpapalinis ng aming mga kasalanan at tumatanggap ng biyaya buwas sa pagsamba. At sa aming pananambahan ngayon, payapain niyo kami, bigyan ng kapahingahan, kalakasan ng aming mga pagod na katawan, maging ang aming spirito, even our soul, O God. We pray that you will bless each one. And as I put across the message this morning, O God, I pray that you will empower the message, use the message to bless each one, to guide each one, and to comfort each one, and to even bring healing and peace, Panginoon. Gamitin niyo ako na daluyan ng iyong biyaya, daluyan ng iyong pagtuturo. Pero ikaw ang totoo maging teacher, maging preacher, ikaw ang totoo maging speaker, and speak to us in simple terms na maiintindihan ng bawat isa sa amin. Kausapin niyo kami, bigyan niyo kami ng isip, tenga na makapakikinig, pusong tatanggap ng turo at pagtutuwid. At maghari ka sa lugar na ito, sa puso at buhay ng bawat isa maghari ka. Ito po ang aming panalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Again, mapapansin niyo po sa ministry ng ating Panginoon, lahat ng kanyang pinagministrahan nang sila'y maghiwalay. Payapang-payapang umaalis yung kanyang pinagministrahan. Nakatanggap ng biyaya, nakatanggap ng pagpapala, ng kapahingahan. And again, as far as I'm concerned, understanding the teaching of the Lord Jesus Christ, the heart of His teaching is rest and peace. Yung bigyan ka ng kapahingahan, ng kapayapaan at kagalakan. Ngayong umaga, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon natin ngayon ay The Invitation of Jesus. The Invitation of Jesus. Ang ating text, Matthew 11:28 to 30. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo ng mga nahihirapan at nababagabag na bibigatan,
at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Come to me, those who are weary, tired, and heavy laden, and I will give you rest. Tatlong bagay ang gusto kong pansinin natin dito. Una, the invitation. Second, the recipient ng invitation. And then third, last, the offer of the Lord Jesus Christ. Yung number one, the invitation, sabi, lumapit kayo sa akin. Come to me. Come to me. Ang ganda ng invitation, napaka-personal at napaka-simple. Lumapit kayo sa akin. Sa akin kayo lumapit. At yon ay personal invitation ni Jesus. Sino ang recipient? Sino ang pinagbigyan ng invitation? Yung mga taong napapagal, nabibigatang lubha. Yun yung direct recipient, okay? Bakit sila napapagod? Yun ang tanong. Bakit sila napapagabag? Bakit sila napapagod? Ano ang dahilan? Ang dahilan, isa, masyado silang nahihirapan sa lagay ng ekonomiya, economic condition. Kasi ang mga Hudyo noon, mga Israelites, under the captivity of Rome. During that time, ang economic condition ng Israel, sobrang bagsak na bagsak. At ang mabigat pa doon, bagsak na ang ekonomiya, napakatindi pa ng pagpapataw ng buwis. At ang mabigat ito, pag hindi ka nagbayad ng buwis mo, automatic kulong. Kinukulong. Dinadala agad sa kulungan. So mga tao, nahihirapan. Wala na nga silang makain. Wala halos kinikita. Tapos, pinagtatax pa. By the way, yun ang trabaho ni Matthew bago siya tinawag ng Panginoon na maging tawag rito, maging fishers of men. Si Mateo o si Levi. Antindi ng kondisyon noon. Plus, ito pa ang mas matinding nagpapabigat sa mga tao. Yung religious force, yung Judaism. Ini-enforce ng mga Judaizer yung kanilang law sa mga Kristiyano. Na kailangan, okay, sige, Christian kayo, pero mag-submit kayo sa law of Moses. Now, merong tatlong category ang law of Moses. Number one, the moral law. Kasama dito yung 10 Commandments. Number two, the ceremonial laws. Ito yung seremonya na yung mga feast, yung mga paglilinis ng katawan, paano ka maghuhugas ng kamay, kailangan walang libag na matitira, pati kuko, walang dumi na matitira sa kamay at sa paa. Kaya nga sa bahay ng mga Hudyo, pag pumasok kayo, merong tapayan sa may pintuan. The reason is you are not requested, demanded. Hindi siya optional. Maghuhugas ka ng paa bago ka pumasok sa bahay. Bago ka kumain, kailangan malinis ang kamay mo. Yung kuko, kailangan tanggal lahat ng dumi, walang libag, walang lupa na matitira dyan. Ang problema, kung ang lupain mo ay yung sa kuko lang, mawawalan ka na ng lupain. No? Ceremonial laws, grabe, lahat kailangan. Yan. Yung pagpapahid ng dugo sa pintuan, sa may poste, yung day of lahat ng feast, no, kailangan i-observe. Most of all, the law of Sabbath. Grabe yung law of Sabbath. So hirap na hirap yung mga tao. Kita yun ng Panginoon. Idagdag nyo pa yung mga personal na problem ng mga tao noon. And that is the stage or the context wherein and when the Lord Jesus Christ gave that invitation. Come. Gusto nyo ng pahinga, pagod kayo? Come to me. Hindi sa mga religious leaders, hindi sa religious organization, come to me. At ano ang offer niya? Sabi, and I will give
you rest. Sa totoo lang, maraming mga tao ang hindi marunong magpahinga. Ang dami. Ang daming mga tao, talaga yung napaka-stressful, yung trabaho ng trabaho, kilos ng kilos, galaw ng galaw. Naalala ko, the first time nagpunta ako sa Caminumila, sa US, dinalaw namin sila Brother Arden. Tagal sa US yung mga kapatid natin. Yan. Isa sa gusto kong makita, Manhattan, New York. The city that does not sleep, sabi nung kanta ni Frank Sinatra. Alam niyo, nung nandun ako, umupo ako sa isang coffee shop, tinitignan ko yung mga tao, yung lakaran nila. Tinitignan ko lang yung lakad nila, pagod na ako. Kasi grabe, talaga paspasan. No? Tapos makita mo, ang aga-aga siguro hindi pa nag-aalmusal. Pupunta sa coffee shop, kukuha ng coffee, tinapay. Tapos lakad na patakbo. Yun ang gawa nila doon. Kaya yung mga nag-atangka rito magpunta sa States, sabay, magdalawang isip ka. Hindi green pasture ang US. Baka mas green pasture ang Ilocos o probinsya natin. No? Yung iba kasi, masyadong ginaglamorize ang US o kaya Europe. Pag sinabi, saan ka pupunta? Diyan lang sa Hong Kong. Hong Kong merong lang. Diyan lang sa Singapore merong lang. Pag sa US na, saan ka pupunta? Sa US. Yung ba parang, ang yabang dati. Saan ka pupunta? Sa Europa. Yung bang ganon. Ginaglamorize nila. Nakakapagod. Yung tingin lang sa mga tao, pati nga mga damit nila, tinitignan ko, papasok sa opisina to, gusot-gusot ang damit. Tayong mga Pilipino, napaka natin dyan sa damit, di ba? Yung gusto natin, planchadong-planchado. Yung natin. Pati nga buhok Marami sa kanila, buhok. Kaya marami ngayon sa US, hindi dahil malamig at nasunog na ng mainit na tubig yung kanilang buhok, kaya nakalbo. Hindi, marami ron stress. Kaya ganon. Kakapagod. Marami pang ibang dahilan. At ganon din noon. Papagod ang mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, come to me. Alam nyo, ang tao, totoong nakakapagpahinga lang kapag namatay. Pagkapatay na. Kaya anong sinasabi sa mga patay? Yung namahinga na ang kanyang kaluluwa. Yan, namahinga na. Sa lapida ng mga namatay, punta kayo sa sa mga sementeryo. Ano nakalagay sa lapida? Abbreviation. RIP. Alam niyo ba yung RIP kung ano? Gusto niyo ba pag tulog kayo, lagyan kayo ng RIP sa kama? Ang RIP abbreviation meaning what? Rest in peace. Kasi hindi makapahinga talaga. Ang pinakapahinga niya, yun talagang di na siya kumikilos, and that is called death. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo kailangang mamatay para makapahinga. Come to me. Ngayon, tingin ko, marami sa inyo, hindi rin marunong magpahinga. May mga babaihan dyan, habang nagpapahinga, nagsa-sideline, nagbebenta online ng Avon at ng kung ano-ano, habang nagpapahinga. Yung iba habang nagpapahinga, naglalaba. Magpapahinga ako, maglalaba ako. At pagkatapos maglaba, tutuloy ko pahinga, mamamlansya ako. Pagkatapos mamlansya, tuloy pahinga, maglilinis ng bahay. Kaya at the end of the day, pagod na pagod yung nanay. Bunganga yun ang bunganga, lahat pinagalitan. Pati asawa, inaway kasi pagod. Ang isang taong pagod, emotionally disturbed. And rationally, hindi nakakapag-isip ng tama kasi pagod. And so, kailangan
pahinga, and I will give you rest. Going back sa recipient, yung mga recipient noon, saan sila napapagod? Saan sila nababagabag? Ang isa ay ito, sa takot. Takot na sila ay makulong pag walang pambayad sa tax. By the way, ngayon nakakalungkot. Yung mga mayayaman, sobrang mayayaman, sila yung hindi nagbabayad ng tax eh. At minsan yung mga mahihirap, sila yung napipilipit ng husto. Lalo yung mga nasa middle class, yung mga naghahanap buhay ng parehas. Grabe ang ng taxation. Sa abroad, marami ang bumabalik sa Pilipinas kasi may mga bansa na ang taxes doble-doble. Sila Joel, minsan pag nagkukwentuhan kami, naikukwento niya, tay, nahihirapan kami sa income. Bakit? Kasi yung taxes dito sobra eh. Pero free naman ang schooling, hospitalization. Yun naman ang maganda. Sa atin, grabe kung may politiko ritong nakikinig sa akin ngayon, isa sa pagtuunan nyo yun ng pansin. Yung hospitalization, yung gamot at yung sweldo ng mga manggagawa at yung mga ordinary businessman, tulungan namang kumita at huwag mapilipit ng Kasi minsan permit lang. Meron ba rito, permit lang kukunin mo grabe na yung pagpapahirap. No? So, maganda natutulungan tayong mga mamamayan. Ngayon, hindi naman yung mga politiko ang solusyon ng hirap at pagod ng mga mamamayan at ng tao. Ang solusyon si Jesus. So again, going back yung economic condition. Ikalawa, ang kinakabagabag nila is yung death, kamatayan. Pag namatay kami, saan kami pupunta? Kaya sila, kahit hirap sa Judaism, pag-impose ng law, sumusunod sila. Sa pagsunod, napakahirap. Halimbawa, hindi ka pwedeng mapunta sa heaven kung ikaw ay hindi circumcised. Dahil si Abraham daw, si Abraham ay circumcised. Siya ang father of faith, so kailangan magpatuli ang lahat. Ito ako, iniisip ko pagka ina-assess ko yon, magpatuli ang lahat. Ang mga babae, paano magpapatuli? No? Lalaki lang ang pwedeng tuliin. Sabi ng iba, butas daw sa tenga. Ganun ba? Ang tuli ng babae butas sa tenga. Di may mga lalaki, 2 tuli. May mga lalaki, butas yung tenga. Anyway, sabi nila, si Abraham, the father of faith, is circumcised, so you also must be circumcised. Alam nyo ba, nung si Abraham ay ma-acknowledge na righteous, kung ilang taon siya, 89 years old si Abraham nung manampalataya kay Yahweh, sa Diyos, kay Elohim, or El Elyon. No, and when he believed in God, then and there, at that point in time, he was then considered as righteous. Righteous. Hindi pa siya nun circumcised. Alam niyo kung kailan nauso yung circumcision sa mga Hudyo. Nung si Abraham ay 99 years old na. Imagine ninyo, lalaki 99 years old nagpatuli. I hope wala naman ditong ganon. And so again, hirap na hirap sila. Tapos yung batas, yung law of Moses, moral laws and ceremonial laws. In particular, yung law of Sabbath. Alam niyo ba yung law of Sabbath sa Hebrew, ang word is Shabbat. Yung law of Sabbath, binigay yun ng Panginoon to bless the people. Para saan? Para sila'y makapahinga. Even God, nagtrabaho ang God for 6 days sa creation, basahin nyo. And on the 7th day, He rested.
And He enjoyed the creation. Nag-relax ang Diyos. In-enjoy niya yung creation, nagpahinga siya. So ano ang Sabat? Ang Sabat ay pagpapahinga. Dahil ang tao nga kailangang magpahinga. Kapatid, kaya ka pagod, kulang ka lang sa pahinga. At kaya yung ganyan siguro ang nagiging behavior mo dahil pagod ka. Hindi ka na makausap ng matino. Baka pati mga anak mo at asawa mo, hindi ka na makausap ng matino. Hindi ka na makaunawa kasi nga, pagod ka. Alam nyo si Elijah, one of the greatest prophet, si Elijah. Nung napagod siya, nawala yung kanyang objectivity, yung kanyang pagiging rational. At alam nyo ginawa niya, kinausap niya ang Diyos at ang sabi niya sa Diyos, gusto ko nang mamatay. So nagkaroon siya ng tendency na mag-commit ng suicide. Ganon yung mga pagod. Umaabot sa ganon. Emotionally drained at gusto nilang magpahinga. Hindi sila makapahinga kahit ano gawin. Kaya inaisip na nila, gusto ko nang mamatay. Gusto ko na. Alam niyo yung mga napapagod, dala ng karamdaman, dala ng problema. Huwag kayong magtaka pag umabot sa ganon. Nag-iisip na mag-commit ng suicide. At ang mahirap pa sa panahon ngayon, maraming mga kabataan napapagod sila, alam nyo kung saan. Doon sa relationship sa mga magulang, hindi sila maintindihan ng mga magulang. Pagka in-approach, pagalit, palo, gulpe, no, tulak, yung mga ganon. At marami, sa ngayon sa US, ang number one problema, alam nyo, maraming young people nag-commit ng suicide at maraming young people nagiging rebelde. Hindi dahil nasa adolescent stage sila, kundi napapagod sila, napapagal sila. Kaya kung ano-ano yung ginagawa, they need rest. Siguro marami ring mga husband, hindi ko alam, baka dito, may mga husband, kailangan mong magpahinga saan? Sa ingay ng asawa mo. Kananag. No? Wala ka ng tigil kung hindi inag yung mister mo. Si King Solomon, sabi niya, mas gugustuhin pa ng isang lalaki ang matira siya sa bubong ng kanilang bahay kaysa kasama ang isang asawa na walang ginawa kundi siya ay inag. Alam niyo kasi sa Israel noon ang bahay, flat yung bubong. So pwede mo talagang latagan ng higaan. Lagyan mo lang ng isang takip pa, pwede mo ng kwarto. Kaya sabi ni King Solomon, mas gusto ko pa dito kaysa sa may asawang ano. Ang problema kay Solomon, naganap ng asawang matino, walang nakita. Kaya naalala ko tuloy yung question ni Brother Arden ng ating couples. Alam niyo ba si King Solomon kung ilan ang naging babae niya sa buhay niya? 1,000. 1,000. 1,000 women. Yung 700 doon, yung 700 doon, concubines niya. Yung 300, wives niya. Kasi noon pwede ka magkaroon ng maraming asawa basta kaya mong buhayin. Hari siya. Lahat na magustuhan niya, kinukuha niya. Pero hindi siya nasatisfy kaya sa Ecclesiastes, yung tema noon, in vain, chasing in the wind. Sabi niya, pati kayamanan, luho ng katawan, even the lust of the flesh, all in vain. No? Kaya ang invitation ng Panginoon, very relevante noon at ngayon. Noon pa, maraming mga tao, pagod na pagod sila dahil sa iniisip nila, condemned sila because of sin. Alam niyo yung issue ng guilt? Yung guilt. Ang isang tao nagkakaroon ng guilty feelings pagka meron siyang ginawang kasalanan. At mga kapatid, ito ay totoong-totoo, hindi lang sa tinuturo ng mga psychologist, kundi tinuturo ng Bible. Kapag ang tao hindi resolve yung kasalanan niya, nagiging cause ng depression, nagiging cause ng psychological ailment, nagkakaroon ng problema sa isip.
at nabibigatan, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon sila ng eto mabigat, depression. And once a person is depressed, kung ano-ano na ngayon ang ginagawa niyan, yung tama niyan sa katawan, physically, mentally, and emotionally. Ang mga tao noon ay pagod na pagod, dala ng guilty feelings. Ang sabi ng Panginoon, gusto niyo maalis yung guilt ninyo? Hindi religious organization, hindi sa pagsunod sa batas. No, come to me, sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Also, ang isa pang malaking problema nga yung sinabi ko kanina, yung fear of death. Kung i-rate natin ang kinatatakutan ng maraming tao ngayon, at sad to say, even among Christians, alam niyo kinatatakutan kung ano? Kamatayan. Kamatayan. Ang dahilan, yung bang takot na sila ay pupunta sa impyerno. Condemned because again of sin. So, magkakadikit forgiveness, guilt, assurance of eternal life or heaven, yon yung ano. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng yan, ito ang solusyon. Mapapahinga kayo. Come to me and I will give you rest. Yon ang ano. Mga kapatid sa Panginoon, the invitation of the Lord Jesus Christ is open up to this point in time. Open siya, standing ang invitation to all people, not only to the Gentiles during that time or to the Jews, but to us. At ang pa rito, even among Christians, ako naniniwala ako ngayon na naririto tayo magkakasama, meron dito sa atin ngayon napapagod. Napapagod. Pagod ka at nangangailangan ka ng kapahingahan. Marahil ang pagod mo bunga ng problema. Problema sa pamilya, sa hanap buhay, problema sa relasyon, sa asawa, maring yung iba sa boyfriend. Namumroblema ka sa boyfriend kasi wala kang boyfriend. Gusto mo na magpakasal, wala namang pakakasalan kasi wala ka pang boyfriend. At ikaw ay pagod na kadadasal. Yung iba marahil namumroblema ka sa bayarin. Marami kang dapat bayaran at pag tinignan mo yung budget mo, yung account mo, parang kapos. Mga kapatid, the invitation of the Lord Jesus Christ is open to us right now. Ikaw ay napapagod dala ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, come to me. Sa 1 John 1:9, ang sabi ganito, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, yung kayo na mga nakagawa ng kasalanan, nagiging cause ng guilt. At meron sa atin, mga kapatid, na yung antagal-tagal na ng kasalanang nagawa, pag naalala pa niya para siyang inuusig pa rin ang kanyang budhi. Kailangan magkaroon ka ng assurance that you are forgiven. Pinatawad ka na ng Diyos sa mga kasalanan mo. And you are no longer under condemnation. Again, basahin po natin itong 1 John 1:9. Pansinin niyo po ito, mga kapatid. Listen to this word. If we confess our sins, God is faithful and just. Tapat ang Diyos. Tapat siya na na tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin sa ilan? Sa lahat ng ating mga kasalanan. So kung ikinumpisal mo na, inihingi mo na ng tawad ang kasalanan mo, i-claim mo na, kapatid, that you are totally
forgiven. You are cleansed. And you are no longer under condemnation. Romans 8:1, tignan ninyo, basahin po natin. Romans chapter 8 verse 1, paki-project mix. Romans 8 verse 1. Therefore, mga kapatid, therefore is a conclusive term. Yung therefore, kaya nga sa Tagalog. There is now, pakinggan nyo to mga kapatid. There is now no condemnation for those who are in what, mga kapatid? Pag ang buhay mo raw ay ibinigay mo kay Kristo, hindi ka na i-condemn. At ikaw ay meron ng eternal life. So yung death, yung kamatayan, hindi na kinatatakutan. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21. For me to live is Christ and to die is gain. Sa akin, sabi niya, wala na, kasi si Paul talagang sobrang makasalanan, mga kapatid sa Panginoon. Ang dami niyang pinatay. And ang karamihan ng pinatay niya, alam nyo, mga Kristiyano. In fact, yung first murder na nakasulat sa Bible, alam nyo kung sino ang promotor noon, kung sino talaga ang nag-orchestrate, nag-navigate noon? Si Apostle Paul. At ang pinatay niya, isa sa mga Christian leaders, unang Christian leader. No? Pinatay yon ni Apostle Paul, si Stephen. Mga kapatid, so si Apostle Paul, sabi niya, hirap na hirap siya. Kaya doon sa Galatians, sabi niya, chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives in me, but Christ who lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, that is Jesus, who loved me and gave Himself for me. Oo, murderer ako. Mamamatay tao ako. At ako ay talagang naging napaka-makasalanan. Dinay-declare ni Paul yon. Of all the apostles, sabi niya, I am the worst sinner. Yun ang deklarasyon ni Apostle Paul. Pero sabi niya, ngayon hindi na. Bakit? Pinatawad na ako ni Christ. Pakitapik mo nga ang balikat mo at pakisabi mo sa sarili mo, hindi ka na makasalanan. Pinatawad ka na ng Diyos. Pero mga kapatid, warning lang to warning lang to. Hindi para abusuhin natin yung grace of God. Mga kapatid sa Panginoon, up to now, naalala nyo ang Panginoon, ano? Kasi noon, mga kapatid, karamihan ng violation ng law, pag na-violate mo ang law, lalo yung law of Moses, ihaharap ka sa publiko. Publiko, hindi lang sa jury, sa public. At papatayin ka in public. At ang karaniwan ng paraan ng pagpatay, alam nyo kung paano, binabato, stone, no? Binabato sa public. Kaya naalala nyo yung kwento sa John chapter 8 verses 1 to 11. John chapter 8 verses 1 to 11. Yung the woman caught in the act of adultery. Naalala nyo yung kwento? Merong babae nahuli sa akto ng pangangalo niya. Ang ginawa ng mga Jewish leaders, hinila yung babae, kinaladkad sa publiko, iniharap sa publiko kung saan naroon ang Panginoon. Can you imagine religious leaders na gagawa nila yon? Religious leaders, no? Tapos andun ang Panginoon, sabi nila sa Panginoon, sa batas ni Moses, ang babaeng ito na nahuli namin in the act of adultery ay dapat patayin. Anong masasabi mo? Ginano nila si Jesus. Ginano nila si Jesus para siya ay bitagin. Kasi hinahanapan nila ng butas si Jesus para patayin din.
Kasi pag sumagot si Jesus ng mali, ipapahuli siya sa Roman laws, Roman soldiers. Kasi hindi na jurisdiction ng mga Hudyo, under captivity sila ng Rome. So Rome ang ngayon, magbibigay ng verdict para si Jesus ay patayin. Pero may mga intention sila na hindi naman nag-materialize. Ang Panginoon nung naglakad, iniwan sila sa tabi ng bundok, sinundan ng iba para itulak ang Panginoon, hindi naman nag-materialize. Well, anyway, kinukulit nila ang Panginoon. Ano masasabi mo dito? Dapat ito patayin. So iniintay nila, sige patayin nyo, sabihin ng Panginoon yon. Ang sabi ng Panginoon, listen mga kapatid, ganito. Habang ang Panginoon ay nakayuko, nagsusulat siya sa lupa, di natin alam kung ano yung sinusulat niya. Tumayo ang Panginoon, sabi niya dun sa mga napaka-judgmental na tao. Okay, sige. Kung sino man sa inyo ang walang nagawang kasalanan, siya na ang unang bumato. Tapos umupo ulit ang Panginoon, nagsulat ulit siya. Maya-maya tumayo ang Panginoon at ang sabi niya, babae, asa na ang iyong mga husgador, mga judgmental religious people? Mga kapatid, if there is one thing na iiwasan natin tayo mga anak ng Diyos, yung maging judgmental tayo. Yung maging mapaghukom tayo ng kapwa natin. Kahit pa anong kasalanan ang nagawa ng tao, we are not in the position to judge. Isa lang ang nasa posisyon para mag-judge. Diyos lang. Hayaan natin siya ang mag-judge. Minsan kasi, yung iba ginadjudge. Halimbawa, kagabi, alam nyo, kagabi nahirapan ako matulog kasi patulog na ako, may tumawag pa sa akin. Pati si Mila tuloy naapektuhan eh. Meron kasi akong tinulungan. Ganito, tinulungan ko. Mag-asawa, yung babae, patay na yung husband niya, matagal nang patay. Itong lalaki, Amerikano. Nagkagustuhan sila sa US. Sa US, nagpakasal sila. Okay? Itong babae, kaibigan ko. Nag-text sa akin, nag-message sa akin. Sabi niya, Pastor Gami, pwede ba tulungan mo kami? Bigyan mo kami ng mga advices. Kung paano kami makakapamuhay ng mainam na mag-asawa. Yung establish yung life namin, happy, strong yung relationship. Sabi ko, no problem. Sige, arrange natin dito. So they flew from US to the Philippines at nag-schedule nung meeting sa akin. And they invited friends to witness yung celebration. Ngayon yung tumawag sa akin, ang nabalitaan daw niya, nagkasal ako ng may asawa, bakit ko daw ginagawa yon? Nahatulan ka agad ako na hindi man lang tinanong kung totoo at ano ang senaryo. So ang sa akin, nahirapan ako matulog kasi yung bang gumawa ka na ng mabuti, tumulong ka na, ikaw pa ang pasasamain. At ikinuwento na kung kani-kanino, mga kapatid. Sa isang church na kumukonsulta sa akin, ikinuwento. Oy, huwag kayong kukonsulta dyan kasi dalawang bagay. Una, ang day by day, nag-a-accept sila ng mga babaeng leaders. Mga babae, ina-accept nila na maging leader. Hindi tama yon. Yung iba, pinapag-ino pa nila, ina-accept na maging pastor. Babae yon. Sa loob-loob ko, grabe itong taon na to. Kung ako hindi pa Kristiyano, baka yung kagabi rin pinuntahan ko, yung dinunggol ko yun. Sa totoo lang. Grabe. Leader din siya ng isang church. Tapos kung ano-ano yung mga, ano bang pakialam niya sa day by day? Halimbawa dito, ang daming kababaihan dito ang huhusay magturo. Mga leaders. Ano gagawin mo dyan? Pababayaan mo lang. Tapos sasabihan na, ang day by day yan, ano yan
heretic yan dahil nagka-accept ng mga women leaders and pastor pa ha. Sa loob-loob ko, hindi naman siya miyembro ng Day by Day, ba't nakikialam? Kung gusto niya, magtayo siya ng sarili niya at huwag siya mag-accept ng babaeng leader. Mga ganon judgmental. And so, ang Panginoon, going back, sabi niya, asa na yung mga nanghuhusga sa iyo na ikinokondem ka? Sabi nung babae, nakahinga siya Nag-alisan po isa-isa. Tapos, ang gandang statement ng Panginoon, sa pakinggan niya, makatid, statement ng Panginoon, ako rin naman, neither do I do not condemn you. Praise God, ano? Kapatid, walang condemnation na sa atin. You are no longer under condemnation dahil kay Christ. You are forgiven, you are redeemed, and you have eternal life, sure, in heaven. Napakaganda nung pangako ng Panginoon. At yun ay, kapatid, kapahingahan. Libre ka na doon sa, hindi mo na inaalala yung kasalanan ko. Bakit? Forgiven na ako. At mga kapatid, kung ang Diyos nagpatawad at naranasan natin at tayo ay patawarin, lalo pa alam mo, napakalaki ng mga kasalanan ginawa mo. Hindi ka lang dapat recipient ng forgiveness. You should also be a dispenser of forgiveness. May nagkasala ba sa iyo? Patawarin mo. Hindi ka hinatulan ng Panginoon. Huwag ka ring maghatol. Kasi yung hatol na ibibigay natin sa iba, ay siya rin namang hatol na ibibigay sa atin. Manahal ka ng Panginoon. Be dispenser of God's love. Kailangan ito ng maraming tao. Biniyayaan ka ng Panginoon, kapatid. Ang daming biyaya ng Diyos sa iyo. Financial, material, and even physical. Maraming mga tao ngayong kailangan ng ma-feel nila yung love of God. Maging dispenser tayo nito. The love, the grace of God. Pero ang mas mahalaga ito, napapagod ka ba? Nakakapagod ang gumawa ng napakaraming gawain. Nakakapagod yung mag-alala. Nararanasan nyo pa rin ba ngayon yung mag-alala? Ako minsan kino-question ko yung sarili ko Yung pamilya ko, ang tatanda na yan si Mark, yan si Joel. Pag naisip ko, ano kayong ginagawa? Asan kayo? Lalo ba yung alam ko, wala pa sila sa bahay. Hindi ako makatulog agad. Yung mga may sakit, naranasan nyo ba yung mag-alala? Yung, paano na kung maiwan ako? Iwanan ako ng mga kasama ko. Paano na pagtanda ko na tumanda pa, na wala naman akong enough na ipon, pampagamot. Paano na yung... Napapagod ka, may invitation. Come to Jesus. Come to Jesus. And I will give you rest. Mga tatay, mga nanay, nag-aalala kayo sa mga anak nyo. Paano na kinabukasan nila? Mga apo nyo. Paano na ang buhay nila? Jesus is inviting you. Come to me, and I will give you rest. Mga anak, napapagod kayo sa mga magulang nyo. Masyado na kayong nape-pressure. Come to Jesus, and He will give you rest. Manalangin po tayo. Lord, thank you for your invitation. Open para sa lahat.
regardless kung ano yung background namin, regardless kung sino kami, basta napapagod, ini-invite mo sa iyong hapag-kainan, and you will give us rest and nurture, Lord, nourishment. Praise God sa iyo pong invitation. At sa amin pong kapulungan, marahil meron po sa amin na ngayon ay pagod at kailangan ng kapahingahan. I pray, Lord, na patungan mo ng iyong kamay. For whatever reason, ito man ay sa personal na buhay, relasyon sa iyo, relasyon sa kapwa, napapagabag for whatever reason, for finances, for the future. Lord, hiling ko po mag-minister ang banal na Espiritu sa oras na ito. Magbigay ka ng comfort, magbigay ka ng encouragement and rest. Mga kapatid, sino man sa inyo nagsasabi, Pastor Gabi, pakisama mo ako sa panalangin. Kailangan ko ng pahinga. I need rest and gusto kong lumapit sa Panginoon. Sa ka man nakaupo, pwede kang tumayo at ipapanalangin kita. You can stand and I will pray for you. Sige, tumayo lang yung gusto magpasama sa panalangin. Okay, sige po. Pray ng Panginoon. Meron pa ba yan? Praise God. Ang ganda ng invitation, come to me. By the way, hindi sa akin. Ako lang yung magpe-pray. Come to Jesus. Yung mga senior citizen na iniisip ko, paano na yung old age ko? Come to Jesus. Nag-aalala ka para sa mga mahal mo sa buhay. Come to Jesus. Meron pa ho gustong tumayo na magpa-pray. Tayo po ay manalangin. At yung mga hindi tumayo, pag-pray na rin. Yung mga naiisip nyo, mga tao na kailangan ng rest, pag-pray nyo ngayon at isama nyo na rin. Huwag nyo na tingnan, pero may mga tumayo na talagang kaya tumayo ay in need of rest. Isama nyo na rin sa prayer. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Panginoon, kami po ay mga tao may emosyon. Pisikal ang aming katawan. Hindi kami makina, Panginoon. In fact, pati makina napapagod rin at kailangan papagpahingahin. Maging ang electricity, Panginoon, pagka nagtuloy-tuloy, nababasted, nauubusan ng energy, kailangan ng pahinga. And so kami, Panginoon, tulungan nyo na maging aware kami na huwag umabot sa dulo, sa brink na kami ay mag-burn out na. Tulungan nyo kami na matutong magpahinga physically, emotionally, and mentally, Panginoon. Amang banal, salamat po dahil sa iyo merong physical rest. And also there is rest for the soul. At narito ang aking mga kapatid, kinakatawan ko po sila. Tumayo sila na nagpapahayag, Panginoon, ng kailangan ng kapahingahan. Sa kanilang kinatatayuan, Panginoon, patungan mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Igawad sa kanila, Panginoon. Right now, Father, in Jesus' name, yung rest na ino-offer mo at lalabas sila sa bulwagang ito na mayapa, may kagalangan, puno ng kapayapaan. Alisin mo sa kanilang kalooban, sa kanilang dibdib, Panginoon, ang bigat na kanilang dinadala. Kung ano man ang dahilan, ito man ay finances, physical condition, may issue ng karamdaman, o issue, Panginoon, ng pamumuhay, ng future. Panginoon, isettle niyo po ito sa puso at isip ng aking mga kapatid. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, tanggapin ninyo ang sabi ng Panginoon.
and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Aalisin ko ang kabagabagan sa inyong kalooban, sa inyong puso. Papalitan ko ito ng kapayapaan na di masayod ng isip ng tao. O purihin ka, aming Diyos, purihin ka. Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, aming Diyos, ang aming Counselor, and our everlasting Father, the Prince of Peace, Jesus Christ. Amen and amen. This is the day that the Lord has made. Let us